Pero may napansin lang ko dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay, kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko, parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin parang, para bang, bawa, maliligo ka dyan, di ba? Okay. Maliligo ka, Oo. nakapagsabon na, ay sinubon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin Hindi, mo? kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Oo. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na, Nagsimula na? natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na Mabuti napansin mo yon, Nelson, ano? Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung Parang kayo pa namumuna sa... Kung anong motivation, ano. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung At katulad doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang project. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat, di ba? Ayun. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagka-liberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito.
lumilitaw na, halimbawa ito, si Senador Francis Pangilinan Oh. ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission Oho. na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon investigation? Commission to eh. Ah, ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, Oh. mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Oo. Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Sarili natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako, oh. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Oho. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang inilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito. Ay, ito, independent body na ito. Sen, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Opo. Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili na isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. tsaka wala siyang tiwala sa committee. Ayun pa, yun Hindi, po. manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang eh, di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba? Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Opo. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo nakakayanin naman ng isang araw. Oho. Ngayon,
Nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Conchita Morales. Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis at walang korap dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo, Dahil opo. hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Oho. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, well, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, ano yan, yung statement Hindi na yun ay- lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Ayan. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Kakain Wala ka nang may bebenta para sa sarili ganun mo na kumita lang. ka. Oho. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong Oho. magtatayo ng independent investigative body. Nako. Subukan mo. Oho. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Oo nga. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa Oo. Dito sa ito. na mag-create ng isang independent People's Commission. People's Commission naman. Oho. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate dun eh. Oo. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Oh. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita sen eh. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam niyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo eh. Pangit yun yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oho. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi nila, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oho. Oo. Yun na nga. Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oho. Oh, nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala Ayan. namang kumontra. Oho. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oh, po naman. Oh, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kaya hiningi ni ganito eh. Wala Oo. naman eh. Sabi ko, kung wala, di
kukunin ko. Wala naman eh. O, problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa baka Lunes, particular sa Lunes. Oo. Kasi in-expect, Baka- meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Eh, Lunes na pala naka-schedule ito. Sen, yung second hearing nyo. Oh. Hindi, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Yun na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. Ba't pinili niyang magpakatahitahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech pala siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun na talaga naman, oo. Nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC, yung budget opo. na ito. Opo, oo. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oho. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, Oo. maapektuhan ka ba? Ay, yun yung sinasabi ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. na-autofocus eh. Puro kumbaga pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Sa bagay. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Ba? Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. Yung mga panukala. Hindi ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung nalalaman kong tama, nagagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung akin patakaran. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan. Kasi meron na po ngayon, TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon sila ng investigation. DIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati ata barangay, meron na rin. May barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check naman. Tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Isang araw pa lang eh. Yun na nga po. Hindi nyo ba nahalata? Isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa ng investigasyon. Pati DepDep, yung kay Balisakan, di ba? Hari nawa na makagawa sila. Pati ho ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong magano. I-reschedule nyo na, ako muna. Parang ganun, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Hinahamon. Di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama, healthy makikinabang competition. ang makikinabang ang taong bayan. Opo. Makikita, sino kaya talaga sige.
O makikita nilang pagkakaiba ngayon. Hindi kaya maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga sa halip na healthy competition maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganon? Kung merong nagsimula? Oho. Oh, nakita siguro ng mamamayan, parang tama yung landas na tinutuntun nito Yun na nga. Hindi siya maingay. Oho. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Oho. Di ba? O ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Oho. O di ba, hala kayo sa buhay nyo. Biglang dumami ang mag-iimbestiga ngayon, Sen, ha? At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Di ba ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbis. Halimbawa, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog. Baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na, yung kanyang isipan, hindi na mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Sen. Anong iimbestigahan halimbawa ng ng department, anong sabi mo? Yung DepDep. Yun yung dating NEDA. Yan, oo. O anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malalaking flood control projects. Kailan daw? Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus, Mariosi. I-assess daw po yan. Oo. May balik na lang tayo dun sa total magulo yung mga sa Lunes, Sen, ay anong aasahan natin? Baka naman Nagpalabas na ng sampina. ha? Si Senate President. Marami bang mga bagong madidiscover na naman? May inihanda ba kayo? Hindi naman. Kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag. Yung kasi mga iba wala. Opo. O, di, maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw eh. So ito ay hindi invitasyon. Hindi na, subpoena na ito. Oo nga, no? Subpoena na Ang ito. subpoena ay hindi mo pwede i-decline. Tama ba, Sen? Bahala sila kung darating sila o hindi. Di ba? Oho. Nako. Basta ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Oho. Ilatag muna natin, Nelson, ang ating magiging box populi. Meron ba tayong nasaan na yung ating wala pa. Discussion lang daw po muna. So, ibig sabihin, Sen, itong pinag-uusapan natin, yung flood control projects. Pero yan lang ang nagsisilbing pinakamukha ngayon ng corruption. Kasi nakita nila yung lawak, nakita nila yung magnitude, yung lalim, yung dami ng participants at yung pamamaraan kung paano ginagawa, katapos-tapusan talaga, lugi ang taong bayan. Hindi lang nalugi, ninakawan, nalugi, walang nangyari sa kanila kung pag-uusapan yung serbisyo na dapat sana ay para sa kanila. Imbes na sila'y natulungan, na serbisyuhan ng mga serbisyong pampubliko, lalong-lalo na yung nasa kahirapan, yung gagamitin para sa kanila, ninakaw pa. Kaya nagiging popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Ngayon, kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan eh. 17 senators po 17 ito. senators. Opo. Ngayon. Plus yung ex-officio members. Tsaka sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang... Di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh. Mga datihan na nga yan eh. Pero teka lang, Sen, bago nyo ituloy po yan, may nagbigay din ng komento. Sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din ang sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong, Sen eh. Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So, di dapat sana ang Pangulong na nagsabi, wag nyo na muna akong unahan. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Sige nga po, Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon,
nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At Sen. Opo. sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay Opo. nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun mo ba? Akala ko Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, no? Oo. O pagkatapos naming nag-uusap, Opo. may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po ito tawagan, Sen, no? Magkatabi nga kami, hindi ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo eh. Yung pala. Okay, Oo. Para yung mga taong nagdududa, Yan, nako. mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Oh, Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Ano? Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi ako, nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga, na kumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report, Opo. inadapt ng plenary, at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Ang Pangulo sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Wala pa sa pagbibigay ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa, ako may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Opo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi ba ito pwede sabihin? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan Opo. na ang Pangulo, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryo, siya nga nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi nila nakuha yung bagay na yan. Nelson? Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam nyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba dyan po, hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Yan, kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson, Sen, para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yon. Mas mabuti ba yung ganito? Na kaagapay nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng
sana ay magtagumpay ka. Aha. O ano masama doon? Kapag Ayun. nagtagumpay ako, edi magtatagumpay ang taong kanyang, bayan. hindi Opo, ba, ang kanyang para sa abilidad. taong bayan ito. Sa bagay, binuksan niya yung isumbong sa Pangulo eh. Dahil ako yung committee ko ito At saka mandate niyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala akong makita ang problema doon. problema? Opo. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya'y sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang ano. Oo. Aha. Kaya ang tanong Hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Ano Pero po, yun para po. lang ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa, in-instruct niya yung PMS. Oh. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Oh. Oh. Pagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Oh, magsalita na yung gusto magsalita dyan. Kaya yun po. Sana po narinig din ni Auntie Claire. Huwag na po kayong kumontra. Alam din pala. Ay, nako. Meron tayong Vox Populi. Ito na. Aba, meron Sang-ayon ka ba? Kayo po ang aming tinatanong. Sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Sino nagpanungkalan nito? Si Kiko, tsaka si Soto. Tito Sen, ayun. Kung ang sagot niyo po ay, opo, sang-ayon ako dyan, letter A. Kung ang sagot niyo na, hindi po, hindi na kailangan yan. May blue ribbon na nga eh. B, hindi na po kailangan yan. Ang paraan po ng